Yan, mga kanegosyanteng trader. Crypto muna tayo ngayon. Silipin muna natin tong chart ni XRP, Ripple, para sa mga XRP holder dyan na nag-hold kay XRP. Mulan natin sa 30 minutes. Ayon sa technical analysis, sa 30 minutes, aakyat ng kaunti si XRP sa loob yan ng 30 minutes time frame, no? Pero sa 1 hour, paakyat pa din siya kasi paakyat ang volume. Pero dito sa 4 hours, ibig sabihin, mamayang gabi, bababa si XRP, no? Pero sa 1 day, pababa talaga si XRP. Ibig sabihin, aakyat lang siya ng kaunti, tapos bababa siya. Bali, almost ang pinapakita dito sa MACD is bababa siya within 2 weeks. Halos tuloy-tuloy ang pagbaba niya sa 1 day time frame. Kasi mababa ang volume at mababa din ang presyo. Ibig sabihin, hanggang kalahatian siya ng March. Maaaring umakyat siya is mga katapusan na ng March. Kaya sa mga XRP holder dyan, no? Pwede kayong bumili pababa pag umakyat ng kaunti. Pero kung sisilipin natin dito sa 1 week is paakyat pa nga si XRP. So hindi nga nagkamali ang ating technical analysis dahil mataas ang volume ni XRP. Ibig sabihin yan, kapag mataas ang volume at mababa ang presyo, is bababa siya within 1 week to 2 weeks bago siya aakyat balik. Yan lang po sa mga XRP holder at sa mga baguhan na hindi pa gaanong sanay sa pagti-technical analysis. Comment lang po kayo sa baba sa gusto nyong mga coin na ipasilip ang technical analysis at sisilipin po natin ang galaw ng mga coin na hawak nyo po. Gamit itong chart na ginagamit natin para basahin ang galaw ng isang coin. No? Yun lang po. Kaya sa mga newbie dyan, sa mga bago pa lang po sa mundo ng cryptocurrency, mas maganda po na next week na po kayo bumili ng cryptocurrency na inyong i-hold para mas mabili nyo po ito ng mas mababa.